my beloved Boss Mike Cervera. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagpa-presscon. Nagulat ang lahat noong nilamutak ni Pangulong Bongbong Marcos yung pong mga kumamal ng sandamakmak na kwarta, pera sa pamamagitan dito sa mga proyekto ng flood control. O yan, mga kababayan. Kala nyo, makakatakas kayo ha. Eto na mga kababayan ko. Pasok! PBBM ang listahan ng mga contractor na hawak ang pinakamaraming flood control project sa buong bansa. Ang pinagtataka ng Pangulo, na-corner ng 15 kumpanya ang bulto ng mga proyekto sa nakalipas na 3 taon na nagkakahalaga ng... Ayan na, kita mo! Sabi ni Alicia Duran, nilamutak talaga. Oo, nilamutak ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga hinayupak na mga mga matatakaw, mga talamak sa kwarta ba? Oh, ito na. Higit 100 billion pesos. At isa lamang yan sa red flags na nakita ng Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Grabe ayan flood control projects anomaly. Yari, mga kababayan kayo. Yayariin talaga kayo ni Pangulong Bongbong, baka akala ninyo. Abay, babalaan na lang. Si Digong nga napakulong. Si Kibuloy nga napakulong. Kayo pa kaya? Sipin nyo maigi yan. Maniwala kayo. Ulitin ko lang. Si Digong nga napakulong. Si Kibuloy napakulong. Kayo pa kaya? Di ba? Bantay kayo diha. Habang kayo kumakamal ng kwarta, ano sinasabi nyo? Lami kaayo ba? Ay, lami kaayo. Oh. Diba? Kasi maraming kwarta. O ngayon, binisto kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Yari kayo. Oh. Diba? O, eto na. Pasok. Sa 545.64 billion peso budget para sa flood control project simula 2022, 20% nauwi raw sa 15 kontraktor. Nako, kita nyo? Nauwi lang daw ho sa 15 kontraktor. Bakit kaya? Diba? Oh, ako nga walang nakuha. Kahit man lang sana isang kahit man lang sana isang isang yung ano ba tawag dyan? Isang kanal lang. Oh, isang kapirasong kanal lang ba? Wala Lahat kinanila mga kababayan. Oh, tuloy. Yan ang report ni PBBM ngayong araw. 2 linggo matapos niyang hiyain ang mga anyay kontratista na nagbubulsa umano ng pondo. Kita nyo, matapos ang SONA at hiyain niya daw, ipahiya yung mga kontratista na nagbubulsa ng pondo. Grabe mga kababayan ko. Oh, ayan na tinuturo ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga kumpanya na ito. Di ba? Tuloy. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. Imposible talaga ho yun mga kababayan. Mayroong 100, halimbawa po, sabi ni Pangulo, may 150 na proyekto. Tapos po ang pondo pare-parehas lang. Mga kababayan, iba-iba sukat, iba-iba lapad, iba-iba lalim. Paano magiging pare-parehas lang? Yan ang problema mga kababayan. Nakuha ninyo? Maliwanag talaga na kinurakot nila yung pera natin to. Pera natin to mga kababayan, baka akala ninyo. Di ba? Saan kayo nakakita ng ganun? Pare-parehas yung pong 150 na proyekto? Saan kayo nakakita ng ganun? Paano kung 1 di pa lang yan, 2 di pa, 3 di pa? 150 million pa rin yun? Ganun ba yun?
Kita nyo, no? Matindi, no? Ang tindi ng grabe. Ang mga anyay kontratista na nagbubulsa umano ng pondo. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Pare-pareho lahat? Totoo nga naman siya kayo nakakita ng ganun. Paano nangyari yun? Diba? Grabe, no? Imposible yan. Imposible. Totoo yan. Imposible. Tama si Pangulong Bongbong Marcos. Imposible yan. Possible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Grabe, no, mga kababayan, no? Tindi. Parang iisa lang ho yung pinasa na kontrata. Iba-iba lang yung lugar kung saan, ano? Iro TV. Thank you naman dyan sa Japan. 'Di ba? Parang iisa lang ho yung format, iniba-iba lang ho yung lugar, yung location. Ano, mga kababayan? Ya? 'Di ba? Mga kababayan ko? Grabe, no? Tindi. So maliwanag talaga yan. Talagang 100% kinurakot nila. Imposible yan. Dagdag ng Pangulo, mayroon daw 6,021 projects worth 350 billion pesos ang walang nakatalang detalye kung anong flood control structure ang dabuo. At kahit magkakaiba ang lokasyon, ang iba rito, pare-pareho raw ng kontraktor. Kita nyo? Ba't pare-parehas ang kontraktor? Iisa lang ba? O sino na lang pinakamalaking magbigay ng SOP sa inyo? At saka, teka muna Mr. President, ano? Hindi lang yung mga kontraktor. Dapat kung sino yung nagbigay sa kanila ng kontrata, managot din dahil sigurado kumita yan. Tama? Wag lang naman yung kontraktor, ano? Paano naman yung ano? Yung kung sino yung nagbigay ng kontrata, yung nagmekos-mekos para ibigay yung kontrata sa kumpanya na yan. Halos. Alam nyo, ganito kasi yan mga kababayan, sa mga, yan, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Sa mga nasa gobyerno, pag nasanay na yan sa isang kontraktor, lagi na yan ang kukunin. Bakit kanyo? Kapag mas marami, andali, nandyan na daw. Andyan ka na, boss, amo, Panginoon. Oo. Wala yung tao eh. Hindi, may bababa dyan, may bababa. Oo. Nasa GR Altis. Sige. Bibigay ko lang sa kanya? Oo. Bigay mo yung yung Rolex yun di ba? Isa lang yun, no? Yun, mga kababayan ko, di ba? Wala akong kukunin. Wala, yun lang. Bigay mo, abot mo na sa kanya, Alam nyo mga kababayan, etong pagbablog natin, naapektuhan talaga tong ating mga hanap buhay, mga kababayan. Ulitin ko lang. Hindi lang ho, mga kababayan, ang dapat managot dyan ay yung mga kontraktor. Kailangan alamin kung sino ang mga nagmekos-mekos na nasa gobyerno. Si Yusek ba yan? Si Secretary ba yan? Si ASEC ba yan? Di ba? Oo, kailangan talaga yun Mr. President, alamin mo kung sino. Kasi mga kababayan ko, kapag halimbawa lang, kung sa DP, kailangan yun. Tanungin si Secretary, tanungin si Undersecretary, tanungin si Assistant Secretary, tanungin si Director. Ngayon, kung binigay yan kay Congressman naman, kung ang budget ay binigay kay Congressman, kay Senator, kay Governor, kay Mayor, tanungin. Mayor, bakit isa lang ang kontratista? Sino ang nagdikta sa inyo?
Kasi ganito naman yan mga kababayan. Minsan, yung mga congressman, mayor, governor, mga kababayan, wala nang ano yan eh. Hindi na sila makapili kung sino contractor nila eh. Oh, kakausapin na yan ng nasa taas. Kung sino man yung mga namahala dyan. Halimbawa, si Cheese. Oh, bibigay ko yung flood control budget nyo. Ha? Oh, pero etong eto contractor natin Ganun yan mga kababayan. Wala na. Oh, paano yan? Senator, magkano yung sa akin dyan? Baka wala na matira. Basta, bigay mo na yan, ako ng bahala. Magkano nga, Mayor? Cheese tuloy. Cheese. Magkano? Alam nyo, dyan pa nagtatalo-talo yung mga yan kung magkano sa kanila. Oh, sa totoo lang, dyan talaga nagtatalo-talo. Oh, okay na sa'yo, 10%. Oh, Mayor, 10%. Congressman, 10%. Oh, kapag medyo matakaw sa pera yung mayor at saka congressman, sasabihin nun, huwag naman gano'n. Masyado naman mababa yung 10%. Masyadong mababa yun. Magre-reklamo pa yun. Kita nyo mga kababayan, tatanggapin na lang yun bilang SOP nila. Oh, magre-reklamo pa sa 10%. Halimbawa, ang flood control project, halimbawa lang 150 million. Di meron siyang 15 million. Grabe, no? 15 million agad yun. Magre-reklamo pa. Sasabihin nun, boss, baka pwede naman. Next time na kayo bumawi. Akin muna yung 20. Sa inyo muna yung 10. Ganun ho ang usapan dyan. Sa'yo yung 10, ako baliktad 20. Pag hindi nagkasundo mga kababayan, ganito, sasabihin nung mayor, pwede ba yun? Sasabihin naman nung nasa taas, ay hindi, ang gusto ko talaga dyan sa'yo 10, akin 20. Ay ganito na lang, sasabihin naman nung mayor o congressman, governor, ganito na lang, ayaw mong mabawasan yung yung 20 mo. Gusto ko rin 20. Di gawin na lang natin tag 20 tayo. Kausapin natin yung contractor. Grabe! Biruin ninyo. Halimbawa, sa 100 million. Yung 40 million yun, tatanggalin yun. Bibigay kay doon, sa nagme-mekos-mekos, yung 20 million, ibibigay naman mga kababayan kay mayor, congressman, governor. Tapos, ang natira, magkano? Yung 60%. Ang tanong, mga kababayan, yung contractor na yan, titipirin niya. Kaya nagiging substandard Kasi sa sobrang kurakot, yung kulay green. Isa lang nasa likod. Ayan tayo Ay, oo. Anching. Oo. Sabihin mo na kay Anching. Oo, kalkalin mo na lang. Nawawala tuloy ako mga kababayan Nawawala tuloy ako sa topic ko Di po ba mga kababayan ko? Ulitin ko. Yung 60% na yon mga kababayan na natira, si contractor bibili ng materyales, magpapa-labor, sa mga tauhan, may labor, materyales, mga equipments. Kita nyo mga kababayan ko, syempre si contractor, pipilitin niya yan na kumita ng at least 25% para hindi malugi. Di ba? Ganon, mga kababayan, ang nangyayari. Kaya wag na kayong magtaka, yung mga project nila, ilang linggo, ilang buwan, swerte na, abutin ng 1 taon, sira na. Pag nasira, tuwan-tuwa pa yung mga yan.
Oo. Tuwang-tuwa pa yung mga hinayupak na yan. Tatawag yan. Oo, tatawag. Boss, sira na yung kalsada, sira na yung flood control, sira na yung ganitong mga project. Oo, sasabihin nun, ayos yan, okay yan, sira na. Di request uli natin ng budget. Putik na yung mga kababayan. Diba, ganyan nila ginagago yung ating mga pondo. Biruin nyo yun, imbis na malungkot kapag nasira yung proyekto, tuwang-tuwa pa yung mga gago. Diba? Dapat, Boss Mike, may PI ka na para... Kaya nga, nakakasira na itong pagla-live ko. Itong pagbablog ko sa hanap buhay ko eh. Oo. May bumili ko kasi ng Rolex. Nagbebenta rin ho ako ng mga ganyan. Mga high-end, mga original. Ganun. Kahit anong klase ng relo, mga kababayan, meron ako, ha? Oo. Daig ko pa si, paring Hyde. Ngayon, mga kababayan, wag na kayong magtaka. Ito yung sinasabi ko, wag na kayong magtaka kung bakit ang mga proyekto ng inyong mga lugar hindi tumatagal yung mga ginagawa nila. Tulad na lang, halimbawa po, yung pong tulay sa May Isabela, proyekto yan ni Mark Villar at ni Digong. Ni Digong at saka ni Mark Villar. Ano nangyari? Kita nyo. Kung sakali na ang nakaupo dyan ay si Digong pa rin at ang DPWH Secretary pa rin ay si Mark Villar. Mga kababayan, akala nyo ba? Nalulungkot yung mga yan? Hindi ho! Nagkakamali kayo na malungkot yung mga yan. Tuwang-tuwa yung mga yan. Yung may ganyan, yung may nasira, tuwang-tuwa ho yan. Mr. President, Digong, gumising ka na. May good news ako sa'yo. Ano yun? Bumagsak yung tulay natin sa Isabela. Ganun ba? Ayos good news yan Ganyan ho ang usapan ng mga yan. Sige na, i-request mo na kagad ng pondo. Mayor, bilyon na naman to. Magkano kikitain natin dyan? Computin mo. Mayor, 500 million, maliwanag sa'yo. Walang ganun mga kababayan. Ang tindi, garapalan. Garapalan. Kaya nga ako tuntuan nung tinalakay at nagpa-press con si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na dyan nung nagsona, di ba? Tuntua ako nun yung mga hinayupak na nasa paligid, pumapalakpak pa ng ganyan. Akala naman hindi sila lalamutakin ni Pangulo, Ang nilalamutak yung mga kontraktor. Pag yung mga kontraktor magsasalita na, ituturo na kayo. Pag naipit yung mga kontraktor, mga kababayan ko, ituturo itong sinong mga nagmemekos-mekos para hindi magawa ng maayos yung mga proyekto na yan. Meron pang mga kababayan, sobrang garapal Ganito yan. Sobrang garapal. Lalong-lalo na yung mga nasa liblib. Mr. ano na? Okay na yung pondo natin. Atid ko na sa iyo. I-release na namin. I-withdraw mo na sa land bank. Boss, gusto mong kumita ng malaki? Bakit? Hinahanap niya yung girlfriend mo sumasayaw daw. Sino yun? Girlfriend ko na sumasayaw? Sumasayaw Sino sumasayaw? Ewan ko. Sumasayaw? Oo. Sabi na ikaw ba yung girlfriend niya na sumasayaw? Ang dali, tagal ko na-get. Ang hirap ng ganito talaga.
Siraulo yun ah. Siraulo yun ah. Hoy! Nawala tuloy ako. Nawala. Bibisto tayo. Eto na mga kababayan na! Eto na. Nasaan na ba tayo? Saan na tayo? Arnold Lopez, Jinkoy. Saan na tayo? Ano nasaan na ako? Nawala tuloy ako. Saan ba? Teka. Flood control. Budget. Tapos, saan? Sino? Saan tayo? Contractor. Eto na. So, eto na mga kababayan ha. Ayun, naalala ko na. Tawag si Mekos. Kong, Mayor, Gobernador. Gusto mo bang kumita ng malaki? Siyempre naman, gano'n. Ano ba yan, boss? Sasagot si Mayor. Siyempre naman, ano yan, boss? Ako rin kasi kailangan ko ng pera eh. Yung isang chika babe ko, kailangan ko ibili ng kondo eh. So ano gagawin natin, boss? Simple lang naman. Pwede mo nang i-withdraw sa land bank yung pondo mo sa flood control. Talaga, boss? Magkano yun? Yun 100 million. 100 million. Pero pag winidraw mo, aantayin kita sa labas. Sige, boss. Dating gawi. Paglabas ko, iaabot ko yung kalahati. Ano gagawin? Alam mo na gagawin. Oo, boss. Ghost project ito, boss. Walang yan. Ganon katindi. Biruin ninyo, 100 million, hatian lang nila. Pero walang i-deliver na project. Ang pipicturan ho nila, yung pong mga yung ibang mga gawa ng iba. Yun ang isasubmit nila para may maisubmit sa COA. Tapos, mga kababayan ko, ang katotohanan, yung COA, inabutan din. Yung mga mag-check, inabutan din. Lahat yan, everybody happy. Grabe, garapal, di ba? Ganyan. Yan yung guni-guni. Di ba? Sarap, Biruin mo, isang pitik lang yan. Meron ka ng 500 million agad. Di ba? May 50, kahit 50 million nga lang eh. Di ba? Ganyan ho nangyayari, mga kababayan ko. Kaya, ito'y sinasabi ko nga, na sana meron talaga na ang Pangulo ay kumuha ng isang titingin at mamamahala kapag kamalakihan na yung proyekto na yan eh. Mr. President, ako na lang ilagay mo. Sigurado. Oo. Pati yung kulungan ni Kibuloy, lalagyan ko ng flood control. Diba? Ultimo yung kulungan ni Kibuloy, lalagyan ko ng flood control. Walastik na yan. Yung sistema na yan, mga kababayan, sinauna na yan. Noon pa ginagawa na nila yan. Nung panahon nga na yun, mga kababayan resibo lang. Picture lang. Hindi na pupuntahan ng COA. Hindi na pupuntahan ng ahensya para i-check talaga. Wala na ganon. Isasubmit na lang. Eto ho. Yung file, picture. Eto. Check, approve. Release ng kwarta. Ganong kadali gumawa ng pera, mga kababayan ko. Yang mga politiko at mga kontraktor na yan. Diba? Lahat dami. Kaya wag na kayong magtaka kung iilan lang ang kontraktor na nandyan. Kasi isa lang ang nagme-mekos-mekos. Naniniwala ho ba kayo? Na isa lang ang nagme-mekos-mekos sa mga kontraktor na yan? At isa lang ang nagpapaandar? Kaya pare-pare siya, Mr. President. Huwag ka nang magtaka. Iisang tao lang yan. Sa 15 contractors na ito, 5 ang may pinakamaraming proyekto sa buong bansa. Ang top 2 and 3, tied to the Diskaya family of Pasig City. Kinalaban ni Sara Diskaya si Mayor Vico Soto. Nako, ito yung kalaban ni Mayor,
ni Mayor Vico Soto. Isa sa mga kontraktor, Grabe. Nitong 2025 midterm elections, dati nang itinanggi nito na siya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na dati ring kontraktor ng COMELEC bago ito tuluyang mag-withdraw. Grabe, no, mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo, kapag naumpisa nyo sa gobyerno, ay sigurado tiba-tiba kayo. Tiba-tiba kayo mga kababayan. Bilyon-bilyon ang pera ninyo. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, affiliate company naman ng St. Timothy. Sa license category ng Philippine Contractors Accreditation Board, isang Quad A firm ang Alpha and Omega. Ibig sabihin, may minimum net worth of 1 billion pesos ang kumpanya. Nako, yan ho mga kababayan, hindi totoo yan. Yung 1 billion, ano lang ho yan? Pakitang tao lang yan. Yung pera ho ng mga yan, ay nako, grabe. Napakarami yan. Sigurado. Kaya ho mga kababayan ay nako, hindi pa na, eto tingnan nyo contractor na, tumatakbo pang mayor ng ng Pasig. Buti na lang, hindi nanalo kay Vico, paano kapag nanalo pa yan? Parang mga bilyar. Tingnan nyo mga kababayan ko, ano issue nila ngayon? Yung flood control nila, nagawan ng paraan. Ginawang kalsada, papunta sa kanilang mga lupa. Tapos mga kababayan, nagipit yung dapat na maging ilog, ginawa na nilang kalsada. Kita nyo, yan ho kasi yung tinatawag na mayroong personal lang na interest yung kanilang gusto. Di ba? Yan, tagong kunamot tinta, Mirna. Sabi ko, hindi ba tuloy. Ayon kay Mayor Vico, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Correct. Hinikayat din niya ang mga Pasigenyo na makiisa sa investigasyon ng administrasyon. Kasama rin sa listahan ng Pangulo ang Legacy Construction Corporation ni na Alex and Raymond Abilido na may kaso sa Korte Suprema noong 2009. Grabe, kita nyo, puro kaso sila, may conflict of interest. Kaugnay na umano'y korupsyon sa isang waterworks contract sa Valencia Negros Oriental taong 2000. Lumutang din bilang top 8 contractor ang SunWest na nauugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Naku, Diyos ko po, Zaldico. Ito yung sinibak ko noon sa isang posisyon. Dawit ang SunWest sa formally... sa isang komite pala, sa Kongreso. Sinibak ko siya sa isang komite mga kababayan. Skandal noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nako. Here. Grabe, no? Grabe. Kakapal na mga mukha I think you can analyze this for yourself. I don't need to explain this. These are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone. Ayan na. Ito daw ho yung prone talaga sa baha. Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. Yan. That have been assessed to be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Ang tinutukoy ng Pangulo sa top 10 flood-prone provinces sa Pilipinas, 4 lang ang kasama sa mga probinsyang may pinakamaraming flood control projects. At ang top 1, Bulacan. Grabe! Top 1, Bulacan, pero mga kababayan ko taga Bulacan ho ako, mga kababayan ko. Taga Bulacan ho ako. Pero mga kababayan, grabe ang baha dyan. Hindi naman na humuhupa. Palala ng palala. Kung may flood control, sana dyan, hindi ganon. Bakit kanyo mga kababayan ko? Palala ng palala Bakit? Diba? Ang laki pala ng budget. Tapos walang nangyayari dyan sa Bulacan.
668 projects. Matatanda ang Bulacan na may pinakamalaking parte sa umano'y insertions sa 2025 budget. Grabe. We have to clean our ranks. Ang banta ng Pangulo na wala siyang sasantuhin kahit kaalyado, tototohanin niya ngayon. Yun, mga kababayan ko. Dapat ganon, Mr. President, dali-dalian mo. Konti na lang ang oras natin, oh. Habang nandito tayo, sige, suporta kami hanggang dulo. Oo, sayo kami. Oo, di ba? Suporta kami. Maganda hangarin mo eh. Oh, birahin natin yung mga yan. Basta sa Bulacan. Oo, palala ng palala ang baha. Anong flood control kayong nalalaman? Tinaas nyo lang yung kalsada. Oo. 'Di ba? Doon sa kalsada mga kababayan nabawasan. Pero yung mga looban kabahayan, lubog. 'Di ba? So ibig sabihin, hindi proyekto ng flood control yung kalsada. DPWH yun. Tama? Oh, walang kinalaman dun yung flood control kung yung kalsada ay hindi na binabaha kasi tinaas nyo. Ano nangyari? Tinaas nyo kalsada. Ayun, napunta sa mga kabahayan. Diba? Perwisyo. Ay, naku, ewan ko sa mga hayop na yan. Oo, gigigil lang ako. So mga kababayan, ganito na lang. Mahaba na to. Oo. Ha? Medyo hindi maganda pakiramdam ko ngayon. Pasensya na kayo. Oo. Oo, hindi talaga. Kaya wala ako sa mood. Anyways, mga kababayan, maraming salamat po sa pagsama nyo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved, Boss Mike Cervera.